Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan man seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Paano magpalit ng employer sa Japan nang hindi nasisira ang iyong visa? Narito ang kumpletong gabay para sa mga foreign workers 2026. Isa sa mga karaniwang tanong ng mga Pilipino sa Japan ay pwede ba akong lumipat ng kumpanya nang hindi nawawala ang visa ko? Ang sagot ay oo. Ngunit may mahalagang alituntunin na kailangang sundin. Ang work visa sa Japan ay karaniwang nakabatay sa uri ng trabahong pinapayagan ng iyong status of residence, hindi sa iisang employer. Gayunman, may mga visa category tulad ng Specified Skilled Worker o SSW na may mga partikular na patakaran kapag lilipat ng kumpanya. Maaari bang magpalit ng employer? Oo, maraming foreign workers ang legal na nagpapalit ng employer sa Japan. Hindi otomatikong nakansela ang iyong visa dahil lamang sa paglipat ng kumpanya. Basta't ang bagong trabaho ay naaayon pa rin sa iyong status of residence at natutupad mo ang mga kinakailangang proseso. Kailan ligtas magpalit ng employer? Mas mainam kung may natanggap ka ng job offer mula sa bagong kumpanya. Ang bagong trabaho ay pasok sa iyong kasalukuyang visa category, kumpleto ang iyong resignation sa dating employer, at naabisuhan ng immigration kung kinakailangan. Mga hakbang sa tamang paglipat ng employer. Number 1, humanap muna ng bagong kumpanya. Mas ligtas na may bagong employer bago mag-resign upang maiwasan ang matagal na panahong walang trabaho. Number 2, magbigay ng resignation ng maayos. Sundin ang kontrata at company rules tungkol sa resignation at turnover. Number 3, kunin ang mahahalagang dokumento. Halimbawa, Certificate of Employment kung mayroon, Rishyo-kuyo kung naaangkop, tax documents, pension at insurance records. Number 4, siguraduhin tugma ang bagong trabaho sa iyong visa. Halimbawa, engineer visa, engineering o IT work. Humanities visa, office, marketing, accounting, translation at katulad na trabaho. Kung nilipat ka sa trabahong hindi sakop ng iyong visa, maaaring kailanganin mong mag-apply ng pagbabago ng status of residence bago magsimula sa bagong trabaho. Number 5, ipaalam ang pagbabago sa immigration. Maraming work visa holders ang kailangang magsumite ng notification kapag nagbago ang employer sa loob ng itinakdang panahon ng batas. Ang hindi pag-report ay maaaring magdulot ng problema sa susunod na visa renewal o PR application. Espesyal na paalala para sa SSW. Kung ikaw ay may SSW visa, maaari kang magpalit ng employer. Kailangan parehong industriya o field ang lilipatan. Maliban kung matutugunan mo ang mga requirements para sa ibang field. Sundin ang mga requirements ng immigration bago magsimulang magtrabaho sa bagong kumpanya. Mga pagkakamaling dapat iwasan. Magtrabaho sa trabahong hindi sakop ng iyong visa. Hindi pag-report ng pagbabago ng employer kung kinakailangan. Pagbibigay ng maling impormasyon sa immigration. Pagpapabaya sa buwis, pensyon, at health insurance. Mahabang panahong walang trabaho nang walang maayos na dahilan. Makakaapekto ba ito sa visa renewal o permanent residence? Kung maayos ang iyong paglipat at sumusunod ka sa batas, hindi dapat maging dahilan ang simpleng pagpapalit ng employer para ma-deny ang visa renewal. Ngunit, ang hindi pagsunod sa immigration requirements,
tax, pension, o iba pang obligasyon ay maaaring makaapekto sa mga susunod na aplikasyon. Madalas na katanungan, mawawala ba agad ang visa kapag nag-resign? Hindi. Ang visa ay hindi otomatikong nakakansela dahil lamang sa resignation. Number 2, pwede bang lumipat habang valid pa ang residence card? Oo, kung ang bagong trabaho ay naaayon sa iyong status of residence at nasunod ang mga kinakailangang proseso. Number 3, pwede bang magpalit ng trabaho sa ibang industriya? Depende sa visa. Para sa SSW, karaniwang kailangang manatili sa parehong field maliban kung natugunan ang mga requirements para sa ibang industriya. Number 4, kailangan bang magpaalam sa immigration? Sa maraming sitwasyon, oo. Mahalagang isumite ang kinakailangang notification upang maiwasan ng problema sa hinaharap. Paalala lamang, ang bawat sitwasyon ay maaaring magkaiba depende sa iyong visa category, uri ng trabaho, at personal na kalagayan. Kung hindi ka sigurado, makabubuting kumonsulta sa Immigration Services Agency of Japan o sa iyong employer bago lumipat ng trabaho. Disclaimer lamang, ang gabay na ito ay para sa pakalatang impormasyon lamang at hindi kapalit na opisyal na payo mula sa Immigration Services Agency of Japan o ng legal na professional. Ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layaming pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o otoridad. Marami pong salamat.